Balitang Pulis Gabo. Isang pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan mga ka-okay. Magandang umaga, lungsod ng Olongapo. Hello, welcome po sa ating programa ngayong umaga para ipaabot sa ating mga kababayang Olongapenyo ang mga balita. Hatid sa inyo ng Subic Broadcasting Corporation at ng 97.5 DWOK FM, ito ang radyo ko. Ang kapartner natin sa paghahatid ng mga mahahalagang kaganapan at impormasyon dito sa loob ng ating lungsod. At ako po si Police Master Sergeant Rosalind D. Ferrer, ang Public Information Section PNCO ng Olongapo City Police Office. At ako naman po si Patrolman Raven A. Filarca mula sa City Civil Affairs and Development Unit. Ito ang Balitang Pulis Gabo. Muli, happy Thursday mga ka-okay at sa ating mga listeners, sana safe po tayong lahat. Yes, partner, at kaisa ng bawat Pilipino at ng Olongapenyo. Na itataguyod natin ng mga adhikain na mapaganda ang ugnayan ng kapulisan, pamahalaan at mamamayan tungo sa isang ligtas na bansa. Kami ang inyong makakasama ngayong umaga para magbigay ng mga komprehensibong detalye patungkol sa mga programs and activities na isinasagawa ng ating kapulisan dito sa lungsod ng Olongapo. At aming ihahatid ang mga kaganapan na may kaugnayan sa pagpapatupad ng ating peace and order sa ating lungsod. Sa pamamagitan niya ng ating PNP activities sa ilalim ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At sa pagkasakatuparan ng mga akbang at kampanya na tutugon para sa ating mga kabayang Olongapenyo, katuwang ang himpilang ito sa pagpapalakas ng ating pagbibigay ng mas malawak na impormasyon. At abangan din po natin ang mga crime prevention tips na naglalayong mapanatili ang kaligtasan at seguridad ng ating mga ka-okay. At sa ating pagpapatuloy ang mga kaganapan na may kaugnayan sa pagpapatupad ng peace and order sa ating lungsod sa pamamagitan niya ng ating mga PNP activities sa ilalim niya ng pamumuno ng aming City Director, Police Colonel Richie R. Carabal. At sa pagkasakatuparan ng kampanya na tutugon para sa ating mga kabayang Olongapenyo sa ilalim ng pamumuno ng aming Chief PNP, Police General Jose Melencio Corpus Nartates Jr. na may layunin mapagtibay ang mga magandang ugnayan sa ating komunidad. Kasama ng Police Regional Office 3 sa pamumuno ng aming Regional Director, Police Brigadier General Jess B. Mendez. Kaakibat ng ating mga partner agencies upang maabot ang ating mga kababayan. At sa ating pagpapatuloy mga ka-okay, ang datos ng ating Weekly Accomplishment Report mula February 23 to March 1, 2026 bilang bahagi ng ating previous week. Sa kabuuan, meron pong 20 total arrested ang Olongapo City Police Office sa pangunguna syempre yan ni Police Colonel Claraval mula sa magkakaibang anti-criminality operations. At sa campaign against illegal drugs, 8 drug personalities ang aresto ng Olongapo City Police Office mula sa matagumpay na sinagawang 8 anti-illegal drug operations. Kung saan nakapagkumpiska tayo ng illegal na droga na may kabuuang standard drug price na 32,347 pesos and 60 centavos. 7 wanted person ang mga matagumpay na naaresto ng Olongapo City Police Office mula sa magkakaiwalay na kinasang manhunt operation sa buong lungsod ng Olongapo. Samantala, sa ating kampanya laban sa illegal gambling ay mayroong 5 arestado sa isinagawang operasyon. Olongapo City Police Office SLI listed na tulak, tiklo sa bypass operation sa West Bahak-Bahak. Nagulat ang Olongapo City Police Office ng isang namang matagumpay na operasyon sa kumpanya kontra illegal na droga matapos maaresto ang isang street-level individual sa isinagawang bypass operation noong gabi ng Pebrero 26, 2026. Ayon sa Olongapo City Police Office, ang pinaigting na anti-illegal drug operation ay sinagawa ng mga tauhan ng Police Station 1 ay nagresulta sa pagkakaresto ng isang suspect sa nakabilang sa drug watch list. Napatunay na patuloy na pag-isikap ng kapulisan sa sugpuin ang paglaganap ng pinagbabawal na gamot sa lungsod. Nakumpiska mula sa operasyon ng 2 pirasong transparent plastic sachet na naglalaman ng gramo ng shabu. Ang nasabing operasyon ay naganap sa Brill Street, Barangay West Bahak-Bahak, kung saan na-recover din ang buy-bust money na ginamit sa transaksyon. Ang narestong suspect ay kasalukuyang nasa ilalim ng kustodiya ng Police Station 1 Custodial Facility at nahaharap sa mga kasong paglabag sa Section 5 and 11 ng Article 2 ng Republic Act No. 9165 o mas kilalang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, habang isinasagawa naman ang mga kinakulang legal na proseso. Target sa droga sa Olongapo City, timbog sa buy-bust operation.
hindi na nakapalag ang isang lalaking kabilang sa listahan ng mga street-level individual matapos itong masakote sa ikinasang anti-illegal drug operation ng mga otoridad madaling araw nitong Sabado, ika-28 ng Pebrero 2026. Hinilalang suspect na kilala sa alias Buboy, 25 years old, walang trabaho at residente ng Barangay New Kalalaki, Olongapo City. Base sa ulat, isinagawa ng Station Drug Enforcement Unit ng Police Station 3 ang buy-bust operation bandang alas 3:30 na madaling araw sa tapat ng number 18 Rodriguez Street sa nasabing barangay. At nakumpiska mula sa suspect ang 3 pirasong plastic sachet na naglalaman ng shabu. At na-recover din ang 200 piso bill na ginamit bilang buy-bust money. At dinala ang suspect at ang mga nakuwang ebidensya sa Police Station 3 para sa kaukulang dokumentasyon. At nahaharap ang akusado sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 or Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para naman po sa manhunt operation accomplishments, top 3 city-level most wanted arestado sa Olongapo. Muling pinatunayan ng Olongapo City Police Office ang kanilang pinaigting na kampanya laban sa kriminalidad nang maaresto ang rank number 3 top 10 most wanted person at rank number 9 station level sa isinagawang operasyon bandang alas 11:40 ng umaga noong Marso 1, 2026 sa kahabaan niya ng Maragsaysay Drive, Barangay Istapinac, Olongapo City. Pinangunahan ng tracker team ng Police Station 3 katuwang ang CIDMU, CIU at Olongapo City Mobile Force Company ang pagsisilbi ng warrant of arrest laban sa akusadong nagkaugnay sa paglabag ng Section 12 at Section 15, Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang nasabing warrant ay inilabas ni Honorable Michael Florentino Real, Presiding Judge ng Regional Trial Court, Branch 98, Olongapo City. Matapos ang pag-aresto, ang akusado ay dinala sa Police Station 3 para sa wastong disposisyon at dokumentasyon. Hustisya sa unang araw ng Marso, Regional Most Wanted tiklo sa kamay ng pulis kapo. Sa pagpasok ng unang araw ng Marso 2026, isang matinding mensahe ang ipinahatid ng Olongapo City Police Office laban sa mga nagtatago sa batas. Sa ilalim ng liderato ni City Director Police Colonel Richie R. Claraval, matagumpay na nasakote ang isang tinuturing na high-value target na kabilang sa top 10 most wanted person sa buong rehiyon at rank 5 naman sa city level. Bitbit ang warrant of arrest para sa kasong rape, walang bail, hindi nag-atubila ang tracker team ng Police Station 4, katuwang ang CIDMU at CIU, na tugisin ng akusado hanggang sa Barangay Roosevelt, Dinalupihan, Bataan. Ang mabilis na operasyong ito ay bahagi ng mas malawak na kampanya ng Police Central Luzon, na siguruhin ang bawat nagkasala ay pananagutin sa lalong madaling panahon. At ang tagumpay na ito ay patunay na masiglay na pakikipagtulungan ng kapulisan at pamayanan upang mapanatili ang kaayusan sa syudad. At para naman po sa karagdagang balita, operasyon laban sa iligal na sigarilyo, isinagawa sa Olongapo, daang-daang pakete kumpiskado. Nag-uulat ang Olongapo City Police Office ng isang matagumpay na simultaneous operation laban sa paglaganap ng mga illicit o illegal na sigarilyo sa lungsod. Nitong ika-2 ng Marso 2026, ang nasabing operasyon ay nagresulta sa pagkakakumpiska ng iba't ibang brand ng sigarilyo na walang kaukulang dokumento mula sa gobyerno. Ayon sa Olongapo City Police Office, ang operasyon ay kinasa bandang alas 11:30 ng umaga sa tabi ng Olongapo City New Public Market na matatagpuan sa 21st Street, Barangay East Bahak-Bahak. Ang hakbang na ito ay patunay na pinaigting sa pagkapatupad ng batas upang maprotektahan ang ekonomiya at masugpo ang pagpasok ng mga kontrabando sa lungsod. Ang nasabing tagumpay ay bunga ng pagkakaisa ng mga operatiba mula sa City Intelligence Unit, Police Station 1, Olongapo City Mobile Force Company, Provincial Intelligence Team Zambales at Criminal Investigation and Detection Group. Katuwang din dyan ng operasyon, ito ang mga tauhan mula sa Bureau of Internal Revenue, Revenue District Office 18, Zambales sa ilalim ng BIR Mission Order. Ang mga nakumpiskang ebidensya ay dinala na sa kaukulang ehensya para sa dokumentasyon at inventaryo. Inihahandaan na rin ang mga kailangang legal na hakbang laban sa mga mapapatunayang kasangkot sa pagbebenta ng mga illegal na sigarilyo bilang bahagi ng mas malawak na kampanya ng pamahalaan laban sa illicit trade. At para naman sa ating community engagement at iba pang aktibidad sa mga nakalipas na araw. Edukasyon laban sa violence against women and children. Matagumpay na nagsagawa ng mga tauhan ng Police Station 3 ng isang komprehensibong lecture at information drive
na nakatuon sa pagsugpo ng violence against women and children at mga krimeng sexual, katuwang ang mga advocacy groups na CISSG SAMS Chapter at PARDSS FII. Tinalakay ang mga batas na nagpoprotekta sa karapatan ng bawat kababaihan at kabataan. Sabay nito, nagkaroon din ng moral and spiritual enhancement sa pamumuno yan ni Pastor Henry De Ocampo, ang PS3 Life Coach, upang mapalakas ang espiritual na katatagan ng mga kalaho. At yan partner, manatili pong nakatutok dito lamang sa 97.5 DWOK FM. Ito ang radyo ko. At muli pong nagbabalik ang Balitang Pulis ka po. Dito lamang yan sa 97.5 DWOK FM. Ito ang radyo ko. Boses ng Kabataan Makabata Helpline 1383. Sa kabaling dako, pinangunahan ni Police Captain Eduardo P. De Leon Jr. ng Police Station 4 ang isang community engagement activity upang ipakilala ang Makabata Helpline 1383. Layunin ng Police Station 4 na wakasan ng pananahimik ng mga biktima ng bullying, exploitation at pang-aabuso. Ang bawat tawag sa 1383 ay hakbang tungo sa pagprotekta sa kinabukasan ng ating bansa. Ayon sa pamanuan niyan ng Police Station 4. Sa pakikipag-usap sa mga magulang at residente, binigyan diin na ang pagiging mapagmatsyag ang susi upang gawing child-friendly haven ang bawat tahanan at kalsada sa lungsod. Ayan partner, uulitin natin ang Makabata Helpline 1383 kapag meron po tayo nasaksihan ng mga pang-aabuso sa ating mga kabataan, agad-agad po tayong tumawag dyan upang maprotektahan po natin sila. Bukod dyan partner, Olongapo City Police Office nanguna sa Pro 3 Upper Rankings. Patuloy na nagpapakitang gilas ang Olongapo City Police Office sa pagpapanatili ng disiplina at mataas na antas ng serbisyo sa buong rehiyon 3. At alinsunod nga sa bisyon ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Opisyal na naman na nakuha ng Olongapo City Police Office ang top 1 rank sa loob ng 2 magkasunod na buwan, January at February partner, sa Police Regional Office 3 Unit Performance Evaluation Rating. At dito partner nga talaga, hindi lang syudad ang naglalaban-laban. Lahat po ng probinsya ng Region 3 ay kalaban ng Olongapo City Police Office at nakuha nga natin ang number 1. At syempre hindi rin nagpaawat ang Police Station 1 na nakakuha naman ng 3-peat o 3 magkakasunod na buong pagpapanatili sa top 1 spot. So December, January at February po, top 1 po ang Police Station 1. Ayan, congratulations naman sa Police Station 1. Baka naman, pag magsa-celebrate, ma-invite tayo partner. At syempre partner, ng tagumpay na ito ay bunga ng masigasig na pamumuno ng ating City Director na si Police Colonel Richie R. Claraval na nagsilbing gabay ng buong organisasyon, buong Olongapo City Police Office para sa maayos at mabilis na operasyon. Pinatutunayan din nito na ang pagkakaisa ng lahat ng personal ng OCPO na tapat na naglilingkod sa publiko. At syempre partner, malaking bahagi ng karangalang ito ang matibay na suporta mula sa local government unit ng Olongapo. Syempre sa pangunguna ng ating mahal na Mayor, Honorable Lenjay C. Paulino Jr. Syempre ng ating iba't ibang barangay, ang 17 barangays natin dyan, maraming salamat po sa inyo. At nandyan din ang ating mga stakeholders, ang advocacy support groups, at syempre ang tiwala ng buong komunidad ng Olongapo. Kayo ang nagsisilbing pundasyon ng aming tagumpay sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa lungsod. Ayan, muli, congratulations po sa Olongapo City Police Office at Police Station 1. Alright, sa kablanda ko naman po pagpapatibay ng moral and integrity, OCPO nagsagawa ng monthly Values and Enhancement Seminar. Naniniwala ang Olongapo City Police Office na ang isang matapat na lingkod bayan ay nagsisimula sa matibay na pundasyon na kagandaang asal at malalim na pananampalataya. Kahapon, ika-4 ng Marso 2026, matagumpay na idinaos ang Monthly Values Enhancement Seminar sa Olongapo City Police Office Multi-Purpose Hall. Nilawakan ito ng mga personnel ng Olongapo City Police Office upang mas lalo mapagtibay ang kanilang dedikasyon sa paglilingkod ng maintegridad at takot sa Diyos. Taos puso nagpapasalamat ang Olongapo City Police Office sa ating mga kagalang-galang na resource speaker na sina Pastora Regina Marimel M. Provindido, Pastor Joel A. Ramos, at Pastora Maria Rosana M. Ramos sa kanilang ibinahaging aral at gabay na espiritual.
Sa pamamagitan ng mga programang tulad nito, sinusiguro ng Olongapo City Police Office na ang bawat pulis Olongapo ay hindi lamang handa sa tungkulin, kundi meron ding malinis na puso para sa tapat na paglilingkod sa bayan. Yes, partner, napaka-importante ang Values Enhancement Seminar para sa ating mga kapulisan. Lalo na hindi naman po natin maikakaila. Siyempre, nababalita ang mga katiwalaan ng mga kapwa natin pulis. At isa ito sa paraan ng Philippine National Police na mabawasan ito o hanggat maaari ay mawala na lahat ng pulis natin ay, alam mo na, maging proper at maging dapat po at gawin lang ang trabaho ng tama. Ayan, partner, pagpupugay sa makabagong babaylan. Olongapo City Police Office formal na sinimula ng National Women's Month Celebration 2026. Opisyal nga sinimula ng Olongapo City Police Office ang pagdiriwang ng 2026 National Women's Month noong ika-3 ng Marso taong kasalukuyan sa isang makabuluhang seremonya sa Olongapo City Police Office Multipurpose Hall. Naging panauwing pandangal sa nasabing okasyon si Honorable Sabrina Jacobo Samonte, Presiding Judge ng MTCC Branch 5 ng Olongapo City. Sa pagpapakilala ni City Director Police Colonel Claraval, binigyan din niya na si Judge Samonte ay isang ehemplo ng kahusayan at katalinuhan ng modernang Pilipinas. At sa kanyang mensahe nga hinimok ni Judge Samonte ang mga kababaihang pulis ng Olongapo City Police Office na basagin ang mga stereotypes o maling bansag sa mga babae. Tinawag niya silang mga makabagong babaylan, mga leader na may taglay na tapang at integridad sa pagpapatupad ng batas. At ayon nga sa kanya, ang lakas ng isang babae ay mahalagang pundasyon sa pagbuo ng isang makatarungang lipunan, alinsunod sa temang Lead Like the Babaylan, Filipinas. At ang pagtitipong ito ay hudyat ng isang buwang pagpapakilala ng mga kababaihan ng OCPO ng buong husay na pinagsasama na ang sulo ng katarungan at ilaw ng malasakit. At lagi po nating tatandaan mga ka-okay, babae ka at hindi babae lang. At yan ang aming accomplishment on community engagement at intensified information operation para sa inyo, mga ka-okay. Ang lahat ng mga aktibidad na ito ay bahagi ng aming adhikain na isulong ang mga program ng PNP sa pamamagitan ng Community Affairs and Development. Kaya naman, hinihikayat namin ang lahat na makiisa upang mas lalo nating mailapit ang ating mga kabayang Olongapeño ang serbisyong publiko ng pulis ka po. Yes, partner, dahil dyan binabati natin ang lahat ng kababaihan ng Happy Women's Month. So lahat ng washing machine ngayon ay kulay blue. Dahil buwan ng mga babae, walang washing machine na kulay pink ngayon. pwede ba yun, partner? Pwede partner, yung ating mga kalalakihan ngayon, yung mga asawang lalaki, ano, sila ang mga taya ngayon, mga siga. Yes, dapat pati plancha ngayon puro kulay blue. Di ba? At yan ang mga kananay natin dyan, mga nakikinig, mga ka-okay, Happy Women's Month po sa ating lahat. Sana ma-enjoy po natin itong buwan na ito na talagang magkaroon tayo ng Pamper Day. Bigyan tayo ng ating mga asawa. Ayan, ng, alam mo yun, kahit 1 week lang na pahinga. Ayan, partner, sa pagpapatuloy dumaki naman tayo sa pamamigay ng mga safety tips para sa ating mga ka-okay na talaga namang kapaki-pakinabang. Isang ligtas at mapayapang pamayanan ang layunin ng ating kapulisan. Ngunit sa kabila ng ating pagpapunyagi, patuloy pa ring umiiral ang iba't ibang uri ng kriminalidad. At isa na rito ang pambabastos. Karaniwan ito sa mga pampublikong lugar, online or cyberspace, paaralan at training institutions, lugar ng trabaho o workplace. Narito ang mga safety tips upang maiwasan ang pagiging biktima ng pangbabastos. Number 1, kilalanin ang bastos or bawal bastos, street and public spaces. Tandaan, hindi lang hipo ang bawal, ang catcalling, pagsipol, wolf whistling, misogynistic remarks, sexist slurs, at titig na malagkit ay labag sa batas. Ayan, partner, medyo ipaliwanag natin sa publiko kung ano ba yung ibig sabihin ng mga sinasabi mo kanina. Ayan, yung misogynistic remarks po, ito yung mga hirit na nagpapaliit sa pagkatao ng mga babae. Halimbawa, babae ka lang, sa kusina ka lang dapat. O kaya lang nakuha ang posisyon kasi maganda ka. Ayan, hindi na po pwede yan sa ngayon, partner. Yung gender equality talaga, isa yan sa pinanggalingan ng RA 11313, yung Cyberspaces Act nga natin or Anti-Bastos Law. Kasi before sa batas ng ating sexual harassment, sa rape, sa hindi kasi lahat
Kumbaga Yes, may partner. mga ruling yun na hindi papasok. Kaya nagkaroon ng 11313 na yan, yung mga simpleng pagsipol po ay hindi talaga pwede, partner. Na dapat alam ng lahat yan na pwede na po silang kasuhan ng kababaihan ng RA 11313, partner. Sumunod, partner, yung wolf whistling. Ano ba yung wolf whistling na tinatawag? Ito yung pagsipol na may mali siya. Hindi ito yung pagsipol na dahil may tinawag ka lang. Ito yung pagsipol sa babae dahil sa kanyang itsura o katawan para makuha ang atensyon na sa paraang nakakabastos na. So ang babae, partner, pag naramdaman niyang nababastosan na siya sa ginawa ng lalaki, pwede niya na po itong sampahan ng kaso laban sa RA 11313. Ayan, partner, sumunod, partner. Yung sexiest slurs, no? Simple term na bastos na bansag o panguuyam. Paggamit ng mga salitang may kinalaman sa kasarian para manginsulto. Kasama rito yung pagtawag ng mga pangalang may malisya o paggamit ng mga green jokes na nakaka-offend sa nakakarinig. Kung may biktima sa loob ng PUVs o mga public utility vehicles, kunin ang plate number at ipagbigay alam agad sa driver o sa pinakamalapit na police station. Yan, partner, kahit nasaan kang lugar niyan, wala itong pinipili, pwede po natin silang sambahan ng kaso. Kaya dapat po talaga aware yung mga kababaihan natin dito sa Republic Act na ito. Pangalawa, partner, maging ligtas sa online world. May tinatawag tayong cyberstalking at online harassment. Bawal ang pagpapadala ng mga bastos na litrato o videos at ang paggawa ng peking accounts para manira ng puri. Kapag may ganito, partner, screenshot ang mga mensahe o komento bilang ebidensya. Huwag i-delete para may maipakita sa mga otoridad gaya ng ating cybercrime units. At dito nga sa Olongapo City Police Office, meron po tayong 24/7 Olongapo City Cyber Response Team. Ito po ay opisina na ito po yung kanilang ginagawa tungkol sa mga sa mga Cybercrimes. sa cybercrime natin. Bukas po ito 24/7. Punta lang po kayo sa loob ng kampo. Wag po nating kalimutan na magsuot ng formal na kasuotan o yung mga dapat naka t-shirts or naka pantalon at naka shoes, no? Bawal po ang naka-shorts at naka-chinelas pag magre-report po tayo sa cybercrime. Ayan, for information of everyone po. Para pagdating po doon is diretso na tayo. Hindi na po tayo haharangin pa sa gate. Pangatlo po dito, partner, no, huwag matakot magsumbong, no? Meron po tayong 911, no, if ever na maka-encounter po kayo ng mga ganitong mga instances o pambabastos, just call 911 po, no, para makapag-report agad sa ating kapulisan. Ayan, partner, bibigyan muna natin ng daan ng ilang paalala. Kaya naman po manatiling nakatutok dito lamang sa Balitang Pulis ka po. Dito yan sa 97.5 DWOK FM. Ito ang radyo ko. At muli pong nagbabalik ang Balitang Pulis ka po. Dito lamang yan sa 97.5 DWOK FM. Ito ang radyo ko. Sa pagpapatuloy po ng pagbibigay natin mga safety tips, ano, maging active bystander. Huwag po tayong maging magbulag-bulagan. Pagka may nakita po tayo binabastos, agaran pong maghingi ng tulong sa mga security guards, police na malapit, or just dial 911. Maging mas alerto at aware sa paligid. Maglakad na may kumpiyansa at laging tumingin sa paligid. Ang pagpapakita na ikaw ay alerto ay madalas na nakakapagpatigil sa mga nambabastos. At iwasan ng distracted walking. Hanggat maaari, wag masyadong nakatutok sa cellphone o gumamit ng earphones na sobrang lakas ang volume. Lalo na kung naglalakad mag-isa sa pampublikong lugar. Gamitin ang body system. Kung maaari, huwag maglakad mag-isa sa mga madidilim o liblib na lugar. Kung sasakay ng taxi o grab, sa gabi, i-share ang iyong live location sa iyong mapagkakatiwalaang kaibigan o pamilya. Yes, partner, napakahalaga ng body system. Sa atin nga, pulis na tayo, pero talagang nandiyan yung body system na tinatawag. Hindi tayo pwedeng lumakad ng talagang paisa-isa lang. Partner, alamin din ang inyong safe exit. Bago pumasok sa isang gusali, sa mall o pampublikong sasakyan, tukuyin agad kung nasaan ang mga security guard. Ang emergency exit o mataong lugar na maaari mong puntahan kung sakali may mangyaring hindi maganda. Protektahan ang iyong digital presence. Privacy first. Limitahan ng mga tao na nakikita sa inyong personal na post o mga Facebook page. Huwag i-accept ang friend request na hindi mo naman kilala. Think before you click. Huwag mag-share ng mga sensitibong impormasyon gaya ng iyong home address, school o workplace sa iyong pinagkatrabahuan.
Yes, partner, kasama din yan yung mga online games natin kasi minsan sa online games may mga nakaka-message silang hindi naman talaga nila kakilala. Minsan akala nila bata pa pero hindi. Mga adult na nakumukuha lang ng impormasyon at alam mo na may hindi magandang plano. Yes, partner, kaya maging maingat po tayo. Sa ating mga magulang dyan, lagi po nating i-assist at i-guide ang ating mga anak. At partner, syempre kung may kahinahinalang pangyayari, i-report agad. Tumawag sa 911 at humingi ng tulong sa mga tao sa paligid tulad ng kapulisan, gwardya at tanod. Labanan natin ang krimen. Magsimula sa pagiging alerto, laging maging alisto. At tandaan ang usaping kaligtasan ay usapin ng bawat mamamayan. Alamin ang mga paraan upang makaiwas sa anumang kapahamakan. Huwag maging biktima. At yan po ang ating mga safety tips for today. Naway magkaroon tayo ng napulot na aral at mag-ingat lagi tayo mga ka-okay. Ayan partner, baka may babatiin ka dyan. Batiin mo na. Baka mayroon may mga birthday dyan ng February. Siyempre po binabati natin lahat ng may kaarawan ng February. Yes, partner, binabati ko po ang ating mga kasamahan sa City Civil Affairs and Development Unit. Lalo tigit ang ating bagong miyembro, si Patrolman Danilo Flores o mas kilalang Bubbles. Ayan. Pagaling ka, Partner, Bubbles. City Community Affairs and Development Unit. Ayan. Kumbaga talaga nakatuon tayo sa komunidad yung opisina natin. At syempre, nagpapa-shoutout din. May nagpapa-shoutout. Binabati ko po yan sina Sis Dory, Sis Feli at si Sis Jonah sa Barreto. Ayan, tuloy na natin partner. At para maging updated sa Olongapo City Police Office activities and accomplishments, please follow and like our Facebook page at Police Gapo Disiplinado. And please give us your likes, comments, and shares sa aming Facebook account at Olongapo City Police. Diyan niyo po makikita ang aming mag-conducted activities and accomplishments. Also, please follow our YouTube channel at Olongapo City Police Office at syempre kung saan po tayo nakikinig ngayon, 97.5 DWOK FM. At nais din po namin i-promote ang programang Sumbong Nyo, Action Agad. Lunes hanggang Biyernes, 12:30 to 1:30 p.m. Ganon din ang official Facebook page ng Philippine National Police at Police Regional Office 3 at ang Police News Network Facebook page. At yan po ang hatid naming mga mahalagang impormasyon mula sa Olongapo City Police Office. Muli maraming salamat po sa oras ng inyong pakikinig sa ating programa ngayong umaga. Laging tatandaan, ang usaping kaligtasan ay usapin ng bawat mamamayan. Ako po ang inyong Police Gapo, Patrolman Raven A. Filarca. Muli po ang pamunuan ng Olongapo City Police Office sa ngalan ng aming City Director Police Colonel Richie R. Claraval na amin po talagang lubos na pinasasalamatan. Grabe po, napakabait po at napakabuti po ng aming City Director. Kami po ay taus-puso nagpapasalamat sa pamunuan ng Subic Broadcasting Corporation at syempre sa impilan ng 97.5 DWOK FM. At sa aming Station Manager, Ma'am Amelia Jane Gordon, kasama sina DJ Claire, DJ Miko, at Sir Andrew. At narito rin po ang mga estudyante ng Gordon College. Sobrang gagaling po nila. And thank you for giving us a valuable opportunity to amplify our Police Gapo accomplishment reports and activities. At syempre sa ating mga viewers and listeners dyan, walang sawang pagsuporta sa amin upang maitaguyod ang aming layuning protektahan at pagsilbihan ng ating mga kababayan dito sa aming pinakamamahal na lungsod. Dito po sa lungsod ng Olongapo. At ako po muli si Police Master Sergeant Rosalyn B. Ferrer. At magsama-sama tayong muli sa susunod na Huwebes upang makinig na ating programa tuwing Huwebes ng umaga. Dito lamang sa Balitang Police Gapo.